Alam niyo ba, dito sa Pilipinas, mayroong mga museo na naglalaman ng mga historian at mga bagay at mga artifacts na naglalaman ng mga ideas na makapagpapalaganap sa ating kasaysayan. Ang mga primaryang batis na ating makikita sa mga museo ay mga orihinal na materyales o ebidensyang direktang nagmula sa panahon ng kasaysayan na pinag-aaralan. Ang mga primaryang batis na ito ay mahalaga upang mas maintindihan natin ang kasaysayan ng Pilipinas ng mas malalim at mas totoo, dahil sila ay direktang nag-uugnay sa atin sa mga pangyayari at tao sa nakaraan. Simulan nga nating talakayin ang patungkol sa ating kauna-unahang Pangulo na si General Emilio Aguinaldo. Ito ang kanyang makagamitan na madalas niyang bitbit, ang bota upang maprotektahan ang kanyang mga paa, lalo na sa labanan, ang salakot na kadalasang suot para makaiwas sa init ng araw, wallets na may tatak ng kanyang pangalan, picture frame na ang kanyang litrato ay nakapaloob, miniature rifle na kadalasang ginagamit panulat dahil ito ay hindi totoong baril, binoculars upang makapagmasid ng maayos. Ito naman ang ginamit ng ating General Emilio Aguinaldo upang magtagumpay sa pagtakbo ng pagiging Pangulo sa ating bansang Pilipinas. Ito naman ang pagtatag ng katipunan na itinatag ni Andres Bonifacio, Teodoro Plata at Ladislao Diwa. Dahil inaalis ng mga Espanyol ang kanilang kalayaan, layunin ng samahang ipagbuklod ang mga Pilipino upang makamit ang kalayaan. At dito natin makikita ang tinatawag na silungan sa lumalagpak na bomba. Noong una, ang simentadong silungang ito ay isang mababaw na balon na may lagusan sa ilalim ng lupa patungo sa simbahan. Nang lumaon, sinementohan ang balon at ginawang silungan na lamang dahil maraming di kilalang tao ang lumulusot sa balon at nakakapasok sa bahay ni Aguinaldo. Nakatulong ito upang makaiwas sa bomba na ibinabato ng mga Espanyol sa atin. Ito ang mga armas noong simula ng revolusyon. Sa paggamit ng baril, ang mga sinaunang Pilipino ay bihasa sa arkebus at musket batay sa obserbasyon ni De Morga. Nakatulong ito upang ipaalam sa mga Espanyol na ang sambayan ng Pilipino ay may pwersa upang ipaglaban ang ating kalayaan. Ito ang Aguirre Sword, isang espada na gawa sa Toledo, Spain noong 1869 na dating pagmamay-ari ni General Ernesto Aguirre. Ang espadang ito ay nahulog noong umurong sa labanan ang mga Espanyol mula sa pwersa ni General Emilio Aguinaldo sa Imus, Cavite noong Setyembre 1896. Ipinaukit ni Emilio Aguinaldo ang mga simbolo ng himagsikan sa espada at kanyang inangkin bilang personal na armas. Ito ang tinatawag nilang paper amulets na naglalaman ng mga Pilipino, Espanyol at Latin incantations na patungkol sa pagdadasal noong panahon ni General Emilio Aguinaldo. At ito naman ang isa sa mga watawat na tinahin ni Marcela Agoncillo, ang anak niyang si Lorenza at si Delfina Herbosa Natividad sa Hong Kong. Ang pula ang nagsasagisag na handang magpadanak ng dugo ang mga Pilipino para madepensahan ang ating bansa. Ang asul ay nagsisilbing pagkakaisa at pagkakasundo ng mga Pilipino. At ang kulay puti naman ay nagsisimbolo ng kapayapaan. Sa gitna ng bintana ng orihinal na tahanan ni General Emilio Aguinaldo ay kanyang binasa ang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino na simbolo ng kalayaan ng Pilipinas at siyang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas habang buong pagmamalaking tumutugtog ang Marcha Nacional Pilipina na ngayoy pambansang awit na ng Pilipinas. Ang isa sa mga makikita sa pampublikong museo ng Pilipinas ay ang Public Water Hydrant. Ang Manila Public Water Hydrant ay ginilagay bilang bahagi ng Carriedo Water System ng lungsod ng Maynila. Nakompleto ang Carriedo Water System noong 1882 na isinagawa sa Kinarnock, Scotland ng Greenland Company na may bilang 153 na water hydrant. Ang pagpapakilala ng pampublikong water hydrant ay makabuluhang nagpabuti ng kalusugan ng publiko sa Maynila sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa malinis at ligtas na inuming tubig. At ang isa pang makikita sa museo ay ang tinatawag nating Los Dos Pintores Juan Luna y Felix R. Hidalgo. Nagtatampok ang larawang ito
nina Juan Luna at Felix Resurrection Hidalgo sa dalawang pinakamatanyag na pintor na Pilipino. Sa kasaysayan, ang nakasulat na inskripsyon ay Los Dos Pintores Juan Luna y Felix R. Hidalgo na sinasalin sa dalawang pintor na Juan Luna at Felix R. Hidalgo. Si Juan Luna ay isang pintor at eskultor na kilala sa kanyang mga dramatiko at makabuluhang mga gawa sa kasaysayan. Ang kanyang pinakatanyag na gawa na pagpipinta ay ang Espolarium na nanalo ng gintong medalya sa taong 1884 Madrid Exposition. Felix Resurrection Hidalgo ay isa ding pintor na kilala sa kanyang klasikal at romantikong estilo. Ang kanyang mga gawa ay madalas na naglalarawan sa mga makasaysayan at mitolohiyang eksena. Ang isang kanyang mga kilalang pintura ay ang Las Virgenes Cristianas El Puestas al Populacho.